natin. So yun, magandang hapon. Pamagatan ko po itong The Revelation of Jesus. Sabi nyo nga po, Jesus. Jesus. Marami pong Jesus. Tama hindi? Yung mga Katoliko, sinasamba rin nila si Jesus Nazareno tuwing ano. Ulang nang alam mag-course ako ng ganun eh. Mapagkamala akong Nazareno eh. Yung co-teacher ko, Jesus din yun. Napakaraming Jesus sa Biblia. May Jesus Barabas. Tama hindi? Tama hindi? Pero ang tanong dito, sino sa atin ang mayroong totoong revelation about Jesus Christ? Hello? Hello? Mahirap ituro si Jesus nang wala kang encounter with Jesus. Acts chapter 1 verse 8, ang sabi sa atin, we are called witnesses. Sabi nyo nga po, witnesses. Paano tayo magiging witness kung wala kang nakita? Hello? Totoo hindi? Pwede bang patapat yung electric ng tortilla? Hindi ko po na-artila yung edisin ng aeroplano eh. Mas magandang panghangin yun eh. Hello? Napakahirap ituro ang Panginoon without revelation. You can preach with knowledge in your head. You can preach with knowledge in the Bible. But it's very difficult to preach with knowledge and also with revelation. Hello? Maraming preacher ngayon nagpi-preach about deliverance. Pero pag nakakita ng may sanib, unang-una pa tumatakbo. Hello? Tama hindi? Nung nangaral po ang Panginoon, hindi lang po siya nag-preach. Tayo kasi ngayon, sa generation natin ngayon, ang simbahan, puro na lang preaching. Puro na lang preaching. Preach dito, preach dito. Wala nang demonstration. Totoo hindi? Hello? Nakikinig pa ba kayo sa akin? There is no revelation. Wala na daw kasing revelation ngayon. Naniniwala ba kayo doon? Ah? Eh si Satanas din, nagbabasa rin ng Biblia, memorize pa nga, kabisado pa, well-versed pa. Matthew chapter 4, kung ikaw ang anak ng Diyos, nasusulat. Diba? Aalalayan ka ng iyong mga anghel. Paano nalaman na kabisado ni Satanas ang Bible? Tapos sasabihin natin na Bible is enough? Without revelation? Hello? Pag tinanong ko po kayo, ano ang itsura? How can you describe Jesus Christ? How can you describe Him? Sige nga. Ano ang itsura ni Jesus Christ? Sige nga. Hello? Ano ang itsura ni Jesus? Hindi, sa pagkakalam lang ninyo, base sa pag-aaral ninyo, nakikita ninyo, ano ang itsura ni Jesus? Mahaba ang buhok. Ano pa? Matangos ang ilong. Okay. Isang Hudyo. Tama ba ako? Amen. Mayroong pastor, lumapit sa akin. Pastor, nagugulan ako eh. Bakit? Bakit pala mahaba buhok mo? Hello? Parang walang nagtanong kay Jesus, bakit mahaba buhok niya? Totoo hindi? Totoo. Bakit kapag ang pastor nakita niyo, pastor mahaba buhok, natitisod kayo. Pero yung sinasamba niyo si Jesus mismo mahaba buhok, hindi kayo natitisod. Hello? Hello? Amen. Alam mo, yung magtatanong lang sa akin bakit mahaba buhok, hindi talaga nag-aral ng Hebrew. Alam niyo ba mga rabbi, meron pa akong isang napakinggan sa kaibigan kong pastor, hindi na mahaba buhok ni Jesus. Hindi ho! Mahaba buhok ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, I came to fulfill the law. Naparito ako, not to abolish the law, but to fulfill the law. Naparito ako para tuparin yung batas. Eh sa batas ng Biblia, sa Torah, ang mga rabbi, hindi sila nagpapagupit. Hindi sila nagbabawas dito ng kanilang buhok. Kasi sila ay Nazarite. Ibig sabihin ng Nazarite, even their hair, even their body is consecrated before God. Hello? Hello? Amen po ba? Eh, pasensyaan nyo na po baka mapubuhok ko. Bakit? I am already outside of my own culture. Wala na ako sa kulturang Pilipino. Nasa kultura na ako ng langit. Hello?
Hello? O sige, how can you describe Jesus? Mahaba po. Diba? Amen po ba? Eh, paano kung si Jesus mag-reveal sa'yo in a different form? In a different way? Binasa kanina ni Sheena. Sabi dito, basahin ko na lang po, no? Verse 10, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon. Wow! Sabi niyo nga po, Espiritu. Sabi niyo, Holy Spirit. Yan po yung wala ngayon sa simbahan. Kasi bakit? Ang simbahan puno-puno ng programa. Asan si Holy Spirit? Sa panahon ng Biblia, wala silang programa. Ang meron sila, programa ng Espiritu Santo. Hindi ko po sinasabing masama ang programa. Pero ang programa without the presence of God, ang tawag dun. Ang tawag dun, sleeping congregation. Nakakaantok pag wala yung Holy Spirit. Amen. Totoo hindi? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi dito, narito siya, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakaka. Bago ko po bigyan ko yung puntos to, nakatasan niyo po ba yung, napakita yung sinabi ni Sheena, ano daw itsura ng Panginoon na nagpakita sa kay John? Ano itsura niya? Basahin ko po, no? Verse 14, ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. Ano daw kulay ng buhok ng Panginoon na nagpakita siya kay John? Kulay puti. Gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Ano daw yung mata niya? Maapoy. Okay. Isipin nyo ha, imagine nyo sa itsura, yung itsura ng Panginoon ha. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. Ano daw kulay ng paa niya? Tansong makintab. Ano nyo ba yung, nakita na kayo ng ano? Nakita na kayo ng gwardiya na lagi nililinisan yung mga ano niya? Ganun, tapos makintab pa doon. Sabi to, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Ano daw po yung boses niya? Lagaslas ng tubig. At ang kanang kamay ay may 7 bituin. Ano sa kanang kamay niya? 7 bituin. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak. Ano daw po yung sa bibig niya? Ano yung tabak? Itak. Na may 2 talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Ano yung itsura ng mukha niya? Sinag ng araw. At nang siya ito, anong kulay yung buhok? Puti. Yung mata, red. Yung bibig, anong boses? Lumalagas na sa maraming tubig. Tama ba ako? Sa bibig niya may lumalabas na tabak. Anong kulay ng damit? Kulay puti. May gintong pamigkis. Anong kulay ng paa? Para tanso. Sige nga. I-research nyo sa Google yan. Try nyo lang i-research. Tapos i-print ninyo, dalhin sa simbahan. Sige. Pagpasok ng mga tao sa simbahan, ano sabihin, inisipin nila sa'yo? Kulto. Sige, ano? Ano? Sige nga, ano? Ano? Sige nga, ano isipin ng iba sa inyo? May malaking picture si Jesus na pulang-pula yung mata. Puting-puti yung buhok na mahaba. Naka-brush up. Tapos nakaputing damit, may gintong pamigkis. Tapos doon sa bibig niya may lumalabas na tabak. Tapos lagay mo doon sa simbahan nyo. Tapos hindi ka pa nakontento. Binasa mo pa yung 4 na buhay na nilalang. Na yung isa, mukhang toro, mukhang baka pala, mukhang baka, isa mukhang leon, yung isa mukhang agila, yung isa mukhang tao, na may 6 na pakpak ang bawat isa, at ang bawat pakpak punong-puno ng maraming mata. I-post mo rin yun dun sa simbahan ninyo. Tapos pagpasok ng mga taong Christian sa simbahan ninyo, ano isipin nila sa inyo? Hindi ka, papatin nyo ako ano isipin nila. Hindi nga. Ano isipin? May mga sariling kulto. Sa mga malalaking simbahan, pwede kayang i-post yun?
churches, pwede kayang i-post yun? Pwede kang ipatarpulin yung ganun mga itsura? Mga anghel na punong-puno ng mata? Pwede kaya yun? Bakit hindi pwede? Kasi, hindi usual sa kanila. So, anong ibig sabihin? Ang Kristiyano sa panahon natin ngayon, normal na lang ang gusto nila. Ayaw na nila ng mga supernatural. Kasi kapag may supernatural, multo na sa kanila yun. May salib na sa kanila yun. Tama hindi? Tama po hindi. Hello? Gusto mo dumami membro mo? Huwag ka mag-preach ng supernatural. Ang i-preach mo, puro magagandang pananalita. Puro hype yan. Aabot ng 17 to 20,000 ang likes mo. Pero subukan mong mangaral about revelation. Subukan mo magpalayas ng demonyo. Subukan mo kumausap ng demonyo. Subukan mo mag-testimony about angels, about revelation, about heaven. Aakusahan kang kulto. Totoo hindi? Hello? Pero ang tanong ko sa inyo, ano ba gusto natin? Hanggang doon na lang tayo? O mas gusto natin na mas deeper understanding about the Lord? Hello? Paano kung isang araw, nananalangin ka, nagkaroon ka ng open vision, at nakita mo yung pintuan ng kwarto mo bumubukas, ano mararamdaman mo? At pagbukas ng kwarto ng pintuan mo, makakita ka ng isang napakalaking leon. Ha? Hello? Hello? May tanong ba ako sa inyo dito? Sino dito gusto mong ma-encounter si Lord? Willing ka ba ma-encounter si Lord? Kahit sa ibang kapamaraanan na hindi mo kayang unuwain? Hindi mo kayang i-expect? Hello? Alam niyo ba, nung nabuhay po ang Panginoon, hindi siya nakilala na pagkamala siya kardinero? Alam niyo kung bakit? Kasi nung nagbuhay po ang Panginoon, nagbabago siya ng anyo. At sabi po sa Bible, hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad sapagkat iba ang kanyang anyo. Ibig sabihin, si Lord, minsan tayo, may familiar spirit tayo. Ang kilala nating Lord, yung mahaba yung buhok, yung mukhang tao. Pero kapag si Lord nagpakita sa atin in a different form, hindi na si Lord. Iba na yun. Speaking tongues nga lang, hindi ba maintindihan sa simbahan, ayaw pang papasok sa simbahan. Paano ba tayo maka-experience ng mga dakilang bagay? Hello? Subukan niyo sa loob ng bahay ninyo, puro munggo, mula umaga, Lunes hanggang Biyernes. Hindi kaya kaya masuka kayo? Hello? Alam niyo ba ang revelation? Katulad dito ng mga... Ano yung pagkatapos mong kumain? Ang tawag doon? Dessert. Ang revelation is not dessert. Ano ibig sabihin ng dessert? Kasi yung lunch mo, yung heavy meal mo, yun yung kaligtasan mo. Full ka na doon. Pero ang revelation, extra revelation of God, dessert, extra dessert, para matikman mo kung gaano kasarap makilala si Lord. Sino gusto dito? Kayo ba? Kayo ba gusto niyo ng dessert? Amen. Anong dessert gusto niyo? Halo-halo? Salad? Leche plan? Di ba tayo sa mga Pilipino, pag medyo kapos ang pera natin, bibihira ang dessert, tama hindi? Pero pag maraming ang pera, anong gusto ninyo? Bahay na may dessert o bahay na walang dessert? So anong gusto ninyo? Knowledge about the Lord o may dagdag na revelation about the Lord? Hello? Alam niyo ba kung bakit malakas ang loob kong mangaral? Tanungin niyo ako bakit? Marami sa atin nakilala lang si Lord sa balita. Dahil sa sinabi ni Pastor. Marami sa atin nakilala lang si Lord dahil sa pagbabasa ng Biblia, tama hindi? Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, tama hindi? Pero iba ang makilala si Lord, na si Lord mismo ang humarap sa iyo at nakipagkita sa iyo. Hello? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na si Lord pwede pa tayong bisitahin sa panaginip natin? Alam niyo po, noong 2016, nagkaroon po ako ng isang panaginip. Alam niyo po, sa panaginip ko, nakita ko po yung sarili ko na nakatayo sa isang maliit na bangka. Panaginip to, hindi to vision ha. Panaginip. Alam niyo kung bakit panaginip? Kasi si Lord, minsan busy tayo sobra. Walang tayong panahon para kay Lord. So every time natulog na yung mind mo, doon na siya papasok para kausapin ka niya. Alam niyo po ba sa panaginip ko, nasa bangka daw ako.
At habang ako po yung nasa bangka, kita ko po yung lawa. Hindi po dagat lawa eh. Yung lawa, as in, totoong literal na parang crystal clear ang linaw. Tapos kitang-kita ko yung mga isda. Ang daming isda doon sa ano. Mamaya-maya, pag tingin ko doon sa kanan ko, nakakita pa ako ng isang mas larger na bangka kaysa doon sa bangkang kinatatayuan ko. Alam mo nangyari? Yung bangka na yon, siguro ang layo niya sis, parang ganito na sa may motor ko. Alam niyo ba doon sa may bangka, mayroong lalaki nakatayo na nakulay puti. Maya-maya, nung pagtingin ko doon sa bangka, nagulat ako, wala na ako sa sarili kong bangka, nandoon na ako sa bangka niya. Alam niyo po ba, na nandoon ako sa bangka, sa panaginip ko. Alam niyo kung sino yung nakatayo sa harapan ko? Si Lord Jesus Christ. As in, malinaw na malinaw yung itsura niya sa panaginip ko. Sino gusto maranasan yung ganyan? Alam mo ba yung itsura ng Lord? Kulay brown yung buhok niya, medyo wavy ng kaunti, kulot hanggang dito. Yung kanyang mata kulay blue-green. Tapos nakatitig siya sa akin, tapos nakadamit siya na kulay puti. Alam niyo yung height niya, almost 6 feet. Tapos, nakatingin siya sa akin, alam mo ba yung pamigkis niya? Kulay green. Parang neon na apple green na hindi ko maintindihan green. Tapos yung pamigkis niya mismo, wino-worship siya. Buhay. At yung pamigkis niya, hindi ko alam kung saan siya gawa. Gawa ba siya sa tubig? Gawa ba siya sa tela? O gawa siya sa liwanag? Hindi ko maintindihan. Mayroong explain no? At meron po siyang hawak-hawak na lampara. At doon na tayo maliwanag. So may tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo nakaranas ng panaginip na in-encounter kayo ni Lord sa panaginip? Meron ba? Sino nangangarap? Bisitahin na Lord sa panaginip. Alam niyo ba nang 14 years old ako? Sabi niyo nga po, 14 years old. Tinawag ako ni Lord sa panaginip. At alam mo ba na naginip ako na maroon ng suot ko? Ay, nakamaroon ako ngayon. Alam niyo bakit kung maroon? Kapag nakamaroon ako, ang suot-suot kong damit, apostolic. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam, basta sabi sa Lord, basta pag nakamaroon ka, may anointing ka ng apostolic. Hello? Alam niyo ba na 14 years old ako na nagkaroon ko ng panaginip? Sa panaginip ko po, naglalakad ako, nakita ko ang Panginoon, Diyos Ama. Yung mukha niya, hindi ko makita yung mukha kasi yung mukha niya natatakpan ng liwanag na ulap na napakaliwanag. At meron siyang hawak-hawak na 10 commandments. At itinutok niya yung kamay niya sa akin. At yung kamay niya, may lumabas na apoy at tinamaan ako. 14 years old ako. Pagdating ng Biyernes, pagdating ng Sunday, nabuspos ako ng malala espiritu. I spoke in another tongue. Shuk karahandele, bikin talayahandang biyadunte. Alam niyo, ibig sabihin ng encounter. Sabi niyo po encounter. Napakahalaga may encounter ka kay Lord. Pag wala kang encounter kay Lord, wala kang destiny. Kasi sa panahon natin ngayon, ang encounter, ang revelation, is connection to your destination. Without revelation, there is no destination. Magiging normal na lang yung buhay mo. Ano yung normal? Ang pangarap mo na lang yumaman, makaangat sa buhay. Pero pag namatay ka, sasabihin sa iyo ng Lord, lahat ng bagay na ginawa mo, dyan lang yan sa lupa. Hindi yan ang destination mo. I have a better plan for you. Hello? That's why, without revelation of your destiny, without revelation of your calling, without the revelation of your mission, you're just wasting your time. Hello? Kuya Benji, alam mo na ba yung calling mo? Jezabel, alam mo na ba yung pagkatawag ng Diyos sa buhay mo? If you don't know it, start to pray. Alam niyo ba kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ninyo? Ano ang pinagagawa ng Lord sa inyo? Hello? Wala na. Hindi na nila ako maintindihan. Pwede ba buksan yung ilaw? Hindi kasi ako sanay sa madilim eh. Let there be light, and there was light. Praise God! Nakita rin ako. Hindi ko talaga makita yung mukha ko dun sa camera eh. Ulitin ko po. Kahit umabot kayo ng 30 years sa church, without revelation of Christ. Matthew chapter 16, nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga alagad, sino daw ang anak ng tao? Sino daw ako? Anong sabi? Sabi ng iba, Panginoon, ang sabi nila kayo daw po si Juan Bautista, na nabuhay muli. Kayo
lang po si Elijah. Kayo daw po ay isa sa mga propeta. Ayun ang sabi ng iba, kasi yung balita nila, yung napapakinggan nila. Amen. Pero nagtanong ang Panginoon, sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, Panginoon, kayo ang anak ng Diyos na buhay. You are the Son of the living God. Ano mo sabi ni Jesus Christ? Mapalad ka, Simon Pedro, sapagkat yan ay inihayag sa iyo, hindi ng tao, hindi ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Amen. At alam mo sabi niya, upon that statement, upon this rock I will build my church. Ano yung ibig sabihin ng church? Ang foundation ng simbahan, walang ibang kundi si Christ, the living God. Amen. Kapag si Christ, wala ang power ni Christ sa church. Dead religion ang tawag dyan. Kaya nakaka-boring. Kaya kayo nagbo-burnout sa church kasi wala yung presensya ng Lord. Ang you have is program. Ang program, masaya lang sa una, pero sa ending, makakaramdam ka pa empty pa rin ng puso mo. Kasi program cannot give you enjoyment. Enjoyment can give you only by the presence of the Lord. Hello? Amen. Now, tingnan ko po ito. Verse, dati pag kami may nagpipreach about Revelation, excited ako. Ay ba excited kayo kapag ang book na binuksan ay Revelation? Amen. Bakit? Ha? Yung pa-excited. Bakit? Alam po kasi. Kasi bibihira na ituturo. Meron pang isang book na excited ako mapakinggan. Alam mo kung ano? Yung Song of Solomon. Yung isang kabataan, si Andrew, sabi niya, Andrew, makulit eh. Dapat naniniwala ka yung Bible, talaga salita ng Diyos. Opo, pastor. Alam mo, binuklat ko ngayon yung Song of Solomon. Eh, yung Song of Solomon kasi tungkol po yun sa pag-ibig ni Solomon sa asawa niya. 1,000 asawa niya. 700 na ang asawa niya, concubine siya, 300. Sipin mo yun, 1,000. Kaya siya namatay na maaga eh. No, kayo mag-asawa ng marami. Pinabasa ko ngayon kay Andrew. Eh, yung verse doon sa Bible, ang dibdib mo'y kay lulusog parang mga usa. Sabi doon, ako yung naghubad na, dapat ba magbihis muli? Nung binasa niya, sabi niya, my God, in Jesus' name. Sa Bible ba to? Sabi niya, ba't may bastos? Hello? Now, mayroon pa akong gustong i-share sa inyo, 3 major things how God speaks to us. How God speaks to us. Paano si Lord nakikipag-ugnayan sa atin? 3 major. Sabi nyo nga po major. Paano si Lord nakikipag-usap sa atin? Una, sabi dito, basahin ko lang po. I was in the Spirit of the Lord and heard behind me a great voice as a trumpet. Basahin ko nga sa Tagalog. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko, sabi niyo po narinig ko. Yun yung una, sabi niyo po narinig. Isa sa unang-unang pamamaraan ng Lord para makipag-usap sa atin through hearing. Hello? Amen. Nakarinig na ba kayo na sinabi ng mga theologian na ang Diyos hindi na doon nagsasalita ngayon, may Bible na daw? Nakarinig na kayo na gano'n? Napakinggan nyo na yun? Na si Lord, hindi na magsasalita ang Diyos. Kasi may Bible na nga eh. Alam nyo ba dati sa panahon ng Biblia, wala pang Biblia? Kaya nga nagkaroon ng Biblia kasi may mga tao nakapakinig kay Lord. Si Noah, wala pang Biblia. Si Enoch, wala pang Bible. Yung Bible, yung mga bagay na narinig nila kay Lord, ay sulat nila. Hello? Paano mo sasabihin na si Lord sa Bible na lang nagsasalita? Eh si Lord hanggang ngayon nagsasalita pa rin. Hello? Naniniwala ba kayo si Lord nagsasalita pa rin? Amen. Sino nakakita ng boses ni Lord? Hello? Napakinggan niyo na ba boses ni Lord? Yung demonyo, napakinggan niya na boses? Narinig ko talaga yung demonyo eh. Kinakausap ako, bugbugin ko daw eh. Buti pa yung demonyo napapakinggan mo. Si Lord hindi mo napapakinggan. Hello? Jessica, naniniwala ka pwede mo pa mapakinggan ang boses ni Lord? Meron pa nakaranasan nyo dito na isang madaling araw, nagising ka kasi may tumatawag ng pangalan mo? Si Lord ba nagsasalita pa rin hanggang ngayon? Amen. Si Lord ba nakikipag-usap pa rin sa atin ngayon kahit wala yung Biblia? O sa Bible na lang siya nagsasalita? Hello? Si Lord ba laging lawyer na
kinakailangan na pakikipag-usap niya, lagi na lang nasa sulat niya, hindi ba siya relational? Kaya nga siya tinawag na ama. Ibig sabihin, pag ama, sa loob ng bahay niyo may rules kayo, tama hindi? Pero kapag sinabi mong ama, may pagkakataon, may chance ka makipag-usap sa kanya harap-harapan, puso sa puso. Kaya nga may tinatawag na prayer eh. Sabi dito, the voice of God as trumpet. Pero bakit ganun? Yung boses ng Lord parang tunog ng isang pakakak o trompeta. Ba't ganun? Hello? Ba't ganun? Nakarinig na kayo ng taong boses, ano? Ano kayang boses na yun? Boses trompeta? Nakarinig na kayo ng ganun? Ano kayo tumaganon? Bakit yung boses ni Lord, boses trompeta? Ito po yung trumpet. Saan na ba yun? Ay, ito pala. Tawag pala. Ito yung trumpet. Tignan nyo po ah. O, ganun na yung boses ng Lord. Bakit trompeta? Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Bakit ang boses ng Lord is the voice of trumpet? Hello, bakit? Bakit ang boses niya sa Revelation, voice of trumpet? Kasi ganito yun. Ang Bible, sabihin mo ang Bible, for instruction. Tama hindi? Basic information, basic instruction before leaving earth. Bible. Bible is for instruction. Eh bakit ang voice ng Lord, there is a voice like a trumpet. Ang trumpet sa panahon ng Biblia, alam mo saan ito ginagamit? Dati kasi wala pang Facebook, wala pang Messenger, wala pang alarm, hindi pa yung may magte-text sa'yo yung ano yun, MDRRM siya, red alert, yellow alert, walang ganon. Ang meron sila, trumpet. Ganito po yan. Ang trumpeta, ginagamit nila sa iba't ibang klase ng kapamaraanan. Una, ganito. Nung nasa wilderness po sila, sabi yung wilderness, siyempre marami sila, milyon sila. Tama hindi. Para magkarindigan sila, para alam nila, ito po ginagawan ko signal. Hinihipan nila ito for gathering. Pag papatawag ang buong Israel, hinihipan nila. May mga sound sila na gano'n. O tatawagin ng mga Israelita, buo. Yun. Pag narinig nila yung trumpeta, ay, pinapatawag tayong lahat. So ang trumpet is for gathering. Sabi nyo, gathering. Meron pang isa, yung gathering ng leaders. Meron din silang tunog nun kung paano hihipan, alam nila yung kapag yung leader lang ang pinapatawag o yung buong Israel. Pangalawa, sa panahon ng Biblia, dahil nasa wilderness po sila, yung ulap ng Panginoon bumababa. Pagbaba ng ulap ng Lord, pag umakyat yun, yun na po yung signal ng Lord na sila ay aalis na ulit. Sinusundan kasi nila yung ulap. Hello? Alam niyo ba yun? Yung sa umaga, ulap siya, pero pagdating ng gabi, haliging apoy. Yun yung sinusundan nila. Kahit gabi, pag umangat yung apoy ng gabi, hihipan nila yung trumpeta, ibig sabihin, gumagalaw yung ulap. At kung nasaan yung ulap, doon sila susunod. Kunyari, yung ulap umandar na. Susunod, kasi yung mga tao, pupunta sila, ano, ay, yung apoy, yung maandar na, yung apoy, susundan natin. Yung apoy, yung ulap, tumutukoy sa Holy Spirit. Hello? Hello? Ngayon, para saan yung trumpeta? Ito pa. Sa panahon ng digmaan, pag nilulusob sila ng kaaway nila, ito po yung ihip nila, ang tawag ito si Barim. Ito po tulog nun. Ito po yung tulog ng digmaan. Pag mayroong susugo na kalaban, ito po. Sorry patalastas. Yan si Barim. Pag napakinggan nila yan, ibig sabihin, mayroong mga kaaway na susugod. May kalaban. Hello? Pag meron silang kapistahan, hihipan nila yung trumpeta. So bakit ang boses ng Lord is voice of a trumpet? Alam yung problema sa church natin ngayon, ano? We have the word of God. Tama hindi? But we don't have the voice of the trumpet. Kasi ang voice of the trumpet, for season. Sabi niyo mga po, season. Anong kapanahunan na natin ngayon? May darating bandig, mayroon bang darating na kalamidad? Yun yung boses ng Lord na magsasalita sa iyo. Ikaw yung trumpeta ng Lord. Yung trumpet, tumutukoy ito sa mga propeta. Wow. Hello. Hello. So, bakit voice of the trumpet? Kasi voice of the trumpet, inihahanda tayo, ina-alarm tayo
nyo kung ano na yung season. Hello? Sige, bigyan ko po kayo ng example. Alam niyo po ba, na isang araw nagmumotor ako at sinabi sa akin ng Lord, ang kapayapaang nararanasan natin ay hanggang 2032 na lang. Alam niyo ba yun? Pagtungtong ng 2033, magsisimula ang napakagulo sa buong mundo. Hello? Kaya ayaw ng demonyo magkaroon ng trumpeta sa loob ng church. Kasi malalaman ng simbahan kung anong season na. Kasi ito rin ang ihipan pagbabalik ng Panginoon. Tama hindi? So ang trumpet tumutukoy sa second coming of Christ. Tumutukoy sa panahon kung kailan uulan, kung kailan iinit, kung kailan darating ang kaaway, kung kailan ang kapistahan, kung kailan ang celebration. Yun ang season. That's why the voice of the trumpet. The voice of the trumpet will alarm you, will remind you about the movement of God. Bigyan ko po ng example, okay lang ba? Sa church, pag children ministry, ano tinuturo? Ano tinuturo? Ebat, Adan, Ebat, Adan, Ebat, Adan. Walang masama kang Ebat, Adan. Pero tignan mo yung demonyo. Alam nyo ba ang ISIS? Yung mga radical Muslims? Alam mo pa sa kanila, 14 years old lang, namumugot na ng ulo. Pero sa atin, ang 14 years old sa atin, Ebat, Adan pa lang ang alam. Hello? Pag sinabi voice of the trumpet, ang sabi ng Lord sa akin, dapat ang mga batang ganyan, no, marunong na magpalayas ng demonyo. Hello? Hello? Dapat ang mga young people ngayon marunong na magpalayas ng sakit. Marunong na mag-pray sa mga may mga sakit. Ang mga anak natin dapat tinuturuan natin ng healing. Lalo na mga gipit tayo sa pera. Totoo hindi. Mahirap ang gamot, mahirap ang hospital. Anak ko po na akong dali sa hospital. Bakit mas mamamatay ako sa hospital? Wala tayong pambayad. Totoo hindi. Yung mga kabataan ngayon, nasa season na tayo. Hello! Baka yung strategy natin sa church, kung ano yung tinuro ng mga theologian noon, yung pa rin ngayon, yung pa rin bukas. Iba na yung galaw ng Diyos. Ang demonyo nga, iba na yung galaw ngayon eh. Alam niyo ba yun? Ba dati ang masaya tayo pag may TV tayo, di ba? Ngayon kahit wala ka ng TV sa bahay, masaya na kayo. Bakit? May kanya-kanya na kayong internet. May kanya-kanyang cellphone na kayo. Tama hindi? Alam niyo ba darating ang panahon, wala ng GMA, ABS-CBN. Bakit? Lahat tayo nasa internet na lang nanonood. Ibig sabihin kung ang kaaway nag-a-upgrade, ang technology nag-a-upgrade, bakit ang church, ang principles ng simbahan, ng pagtuturo ng simbahan, same at same pa rin? Hello? Nakaatin nga ako ng isang gawain eh. Mga pastor na kami, ang topic pa rin, salvation. My God! Mga pastor na kami, salvation pa rin ang topic. Eh di, alang-alang mo sa mga kakunting nakinig. Eh, yung mga nakinig na yun, may simbahan naman yun. Tuturo naman ang kaligtasan sa mga simbahan yun. Ang kailangan namin ngayon, fresh revelation. Amen. Hello? Amen. Ayaw namin ng paulit-ulit na munggo. Ibang munggo naman, pwede bang may munggo na nag-upgrade naman, yung malalaki naman yung binhi, na yung isang piraso ng puti ng mundo eh, busog ka na agad? Ha? Hello? Amen po ba? O pangalawa, sabi nga po, voice of the trumpet. So si Lord nagsasalita pa rin, hindi? Naniniwala ka ba nagsasalita pa rin si Lord? Si Lord pwede pa rin magsalita sa'yo. Audible voice? Pwede. Pwede sa mind mo nagsasalita si Lord. Pwede sa song si Lord nagsasalita. Sa iba't ibang klase na kapalaran, si Lord nagsasalita sa atin. Mayroon pa tinatawag na object lesson. Ano yung object lesson? Ano yung object lesson? Yung ano, yung tawag dito, nanonood ka lang ng TV, pinapanood mo yung Hachiko. Ano yung Hachiko? Yung Hachiko, yung totoong istorya.
na yung namatay yung amo niya, pero 10 years niyang hinintay. Ginawa niya sa Japan ng sarili niyang estatwa. Hachiko. Alam mo ba, iyak ako na iyak na pinapanood ko yun. Sabi ko, ba't gano'n? Yung aso, hinihintay niya yung amo niya kahit wala ng pag-asa. Pero bakit maraming Kristiyano wala ng pag-asa kay Lord? Object lesson yun ah. Totoo hindi. Sabi ni Red Pastor, may mga ibon, hindi sila nagtatanim, umaani pero pinapakain sila ng yung amang nasa langit. Taas po kamay dito, gusto maka-experience na marinig mo sila ng boses ng Lord. Alam niyo po, nagkaroon po kami ng gawain dati sa isang simbahan, sa church namin at sa Malabot. Alam niyo po, habang kumakanta ng worship, nagkaroon ng isang napakalakas na liwanag sa harapan ko. Ang liwanag talaga. Tapos nakarinig ako ng boses. Ang sabi sa akin ng boses ganito, I have found David, a man after my own heart. Nasumpungan ko si David na malapit sa puso ko. Nawa, mayroon pa ako ulit masumpungan. Iyak ako nang iyak nung napakinggan ko yun. Ibig sabihin sa Lord sa langit, naghahanap siya ng mga tao na pwede niyang masumpungan na totoo naghahanap sa Kanya. Hello. Pangalawa po, sabi dito, verse 11, at nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at ang iyong ipadala sa 7 iglesia. Efeso, sa Smyrna, Pergamo at Thyatira, at Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. At ako'y lumingon. Sabi niyo po lumingon. Ano ba yung una na pakinggan niya? Boses ng trompeta. Pangalawa, lumingon na siya. Sabi niyo nga lumingon. Ano ba lumingon? Ibig sabihin, yun nagsasalita na saan? Ha? Oh, nasa likod. Ibig sabihin, madalas sila nagsasalita sa likod mo. Oh. Hello? Sabi ito. At ako'y lumingon. Nasabi yun. Upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko. Sabi niyo po, nakita ko. O, ano yung pangalawang pamamaraan nila nakipag-usap sa atin? Ng pangitain. Sa inyo po, pangitain. Naniniwala pa ba kayo na may vision pa rin ngayon? Sino naniniwala mayroong vision? Sino? May tanong ako sa inyo. Depende sa inyo to sa faith ninyo. Pwede kayo magkaroon ng vision mamaya. Taas kamay dito, gusto mo magpalehans. Sinilehans ko mamaya. Walang bangunan. Hanggang bukas. Joke lang. Ha? Ito po. Gusto mo ko lang. Ito po, ewan ko nabalitaan niyo po yung last year ba yun, eh? O 2 years ago na. Mag 2 years ago na. Namatayan po kami. Ayun. Anak niya po, anak niya at yung asawa niya na disgrasya. Si Scarlett yung namatay, yung anak niya po yun. Di ba? Gawain namin sa BRT. Namatay si Scarlett. 2 buwan na siyang patay noon. 2 buwan na. Di ba? Nasabi ko, Panginoon, hindi ako papayag na hindi mo itong si JM tsaka ito si Jezabel, hindi mo dalhin sa langit to. Kailangan makausap din yung anak nila sa langit. Alala mo ba yun? Pinag-pray, 1 month pa lang, pinag-pray ko si JM. Bumagsak si JM. Pagbangon ni JM, iyak ng iyak. Alam mo bakit? Dinala siya sa heaven. Nakakita siya ng maraming bulaklak na gawa sa sunflower. Dalang, na-adjust yan. Na-adjust ba? Sunflower. Tapos, mamaya may kabayong puti. Tama ba ako? Pwede niya? Tapos, hinawakan niya yung renda na kabayong puti. Alam mo ba ginawa ng kabayong puti? Dinala siya kung saan naroroon si Scarlett. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Eto nga, nakita ko yung anak nito eh. Yung fetus, may espiritu na kasi yung sister eh. Alam mo ba na we will become like the Lord? We will become like the Lord. Si Lord, nasa lupa siya, 33 years old siya. Ibig sabihin, ang mga bata sa heaven, lumalaki pa, nagmamature pa. Hello. Eto nga, nakita ko na rin yung anak nito eh. Babae ba yun? Oo. Kung saan ako lupalog na pupunta. Nakasok ko nga na, no? Saan ko ba nag-live ako? Nakakita ako ng 3 na sa langit. Alam mo kung sino yun? Yung mga nanonood, mga asawa nilang namatay. Kinakausap ako. Panginoon, baka mapagkamalan akong kulto sa live. Ngayon pa kayo sa akin nagpakita. Nasa langit. Sabihin mo naman sa asawa ko, gato, ganyan. Ano gagawin ko? Sabi ng patay, ano daw po? Pwede ba yun?
pinagalitan pa ako ng patay na pastor, namatay yung pastor. Nandun sa langit, sabi sa akin, bakit ka nakachinelas? At nagpupo ko, babalik na po ako, magsasapatos na po ako. Nakakulay blue na long sleeve. Pagdating ko doon sa burol niya, yun din yung suot niya. Ay, yun din yung nakalagay doon sa ano? Hindi, doon sa ano? Doon sa malaking frame. Yung parang yung favorite niyang suotin. O ito, ito, Scarlett, ito. Yung pinakahuling-huling vision ko kay Scarlett, nakita mo siya na sana. Sa trono na ni Jesus, kandong-kanong ng Lord. Kandong nga siya ng Panginoon. Yung anak mo nga nakita ko eh. Ano ba yung hawak mo? Papel? Nakita ko ba dito yun? Tapos ano naman nung intermediate na papel yun? Mga pangarap niya hindi natupad. Hindi kinabutan ako. Panginoon, nakikipag-usap na ba tayo sa patay? Hello? Hello? Mas maganda rin mag-goosebumps minsan eh. Kasi yung pinikmata mo, hindi mag-goosebumps eh. Puro na lang pikit sa simbahan eh. Sabi niyo nga po, Bishop, si Lord nakikipag-usap pati sa atin sa pangitain. Si Lord, pwede pa siya makipag-usap sa'yo sa pangitain. Sa panaginip, Sister Sheila, pwede kang puntaan ng Lord, kausapin ka niya. Hello? Pwede ba yun? Pwede! Naniniwala ka na? Alam niyo bakit hindi natin nararanasan? Kasi ayaw ituro sa atin. Kasi ang gusto ng Diablo, doon na lang tayo sa pampang. Ayaw ng Diablo, mapunta tayo sa malalim na karagatan. Hello? Eto pa. Okay naman magkwento ko. December? January o December? Eto, nakaupo ako sa upuan. Sa simbahan. Alam niyo ba, nagkaroon ako ng vision? Nung bata pa po kasi ako, meron akong tsuhin, kapatid ni Mama. Pero mga 4 years old pa lang ako, 5 years old nung namatay yun. So hindi ko pa maalala yung itsura niya. Alam niyo ba na nagpe-pray ako? Munti ka na akong tumalon sa upuan ko, pinaupuan ko. Alam niyo bakit? Dinala ko sa isang lambak. Alam mo yung lambak? Yung parang lambak, gano'n. Tapos parang padilim. Parang palupog na yung araw. So medyo madilim yung lugar. Pero makita ko malaki yung mga dakot tayo, may mga ano. Sa pangitain ko, habang nasa pangitain ako, mayroong lalaki na nakakulay puting barong. Eto na. Ay, barong ba yun? Basta puting damit. Hindi ko alam kung barong ba yun. Basta puti. Nakatayo sa harapan ko. Alam mo kung ano sabi? Eto. Deng, sabi niya, ako to, Tito Kano mo. Alam mo nung sinabi niya, Tito Kano, nakaupo ko doon sa ano, munti ka na akong dumilat at tumalon doon sa upuan ko. Saka nakakita yung patay, kakausapin ka. Ako to, Tito Kano mo. At ano mo sabi niya sa akin? Kasi marinig, inutusan ako ng Panginoon na ako ang magbabantay at manalangin sa iyo para matupad mo yung kalooban niya sa buhay mo. Kaya pala may mga kinukuha sila ng mga kamag-anak natin para maging intercessor sa heaven. Alam niyo ba yun? Mayroon pong isang hindi naniniwala sa akin. Ang pangalan niya, Julie. Doon taga-tundo. Kuya Bing, anti-Christ ako, hindi ako naniniwala sa ganyan. Alam mo, nung nilehans ko siya, bumagsak siya. Pag dilat niya, iyak siya ng iyak. Alam niyo, bakit? Kitang-kita niya daw si Lord Jesus Christ, nakatayo sa harapan niya. At nakagano'n sila sa kanya. Alam mo ba, habang nakangiti si Lord, lalo siyang umiyak. Alam niyo bakit? Kitang-kita niya yung babae sa likod ni Lord Jesus Christ, yung namatay niyang nanay na nakangiti sa kanya. Hello! Pwede pa ba maranasan yun? Pwede ba yun? Pwede? Siyempre, naniniwala kayo doon? So may vision pa wala? Meron. Pangatlo, sa kanyang bibig lumalabas yung tabak. Ano yung tabak? Salita ng Diyos. Sabi niya po, salita ng Diyos. So, una, si Lord nakikipag-usap sa atin sa boses, sa voice. Pangalawa, saan? Sa pangitain. Pangatlo, saan? Saan? Sa Word of God. Okay, Bench, magano ka nga? Magpe-pray tayo. O, sige. Pwede close mo yung pintuan. Ito, buti na lang, meron tayong carpet. Okay lang sukahan niya, pero kayo magka-carpet, kayo magkano ha?
Bluetooth connected. Tayo po tayo lahat. Thank you, Jesus. Pause nga ako saglit. Thank you, Lord.